Siguro ginagatuon na ating anting. Ito ang ating anting goods. Basta-basta ba daw? Anong sayuran ninyong tanan, ilakot ka mo sa salaot sa usurpation of authority. Nag-i-issue kininiya ni acting presiding judge, Judge Chua. Amo, dakpo na mo, kay na mo warrant of arrest for usurpation of authority na ikaw, Madam Bay Lourdes, naapod ka another warrant for unjust vexation. Kung kundi ka makasarang sa pagbayad, ang ganamhanan mo hatag ni ini nga libre para motabang kanimo. Na kasabot patanan. Mutabang? Didakop na, mutabang? Nakasabot siguro ma'am sa Bisaya, no? Sige ma'am. Kaya mo abogado. Yan, tinuldukan ng PNP, CIDG at SAF ang bugos na tribal religion nila ni Dato Adlaw at Mai Lourdes. No, ang problema kasi, patong-patong ang kaso na isinampalaban sa kanila at may pinadala na supina sa kanila, ayaw nilang tanggapin. Di ba? Napakita na natin. So, malaking posibilidad na itong mga kasong ito, usurpation of authority, unjust vexation, ay may supina to. Pero itong unjust vexation, dapat idaan din ito sa barangay. Sa barangay level. Ang problema lang, yung pahayag ng barangay kapitan noon ng inilabas natin, pinatawag nila itong grupo, di daw sisipot sa barangay dahil meron silang sariling gobyerno. Ano po ba yung usurpation of authority at unjust vexation? No? Tatalakayin natin yan at makita natin dito mga kapatid yung paglusob kanina at ang press conference ng Mayor, press conference ng HIPI, press conference ng CIDG, sila at sa CSWD dito. Bago tayo papasok sa punto por punto. So, yan. Nahuli, nabulabog sila kanina, no? Sa joint operation. Tatalakayin natin ito. Kasi mamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia. Yung mga miyembro nila, nadamay lang ito. No? Dahil pinangakuhan kasi ng salapi, pinangakuhan sila ng lupa. Ang problema ay nananiwala sila sa sarili nilang gobyerno. Kaya may usurpation of authority. Bakit? Naalala nyo ba yung nagsagawa sila ng checkpoint? Lalo na ngayon, parating na ang eleksyon, so may kumilik gun ban, kumilik checkpoint. At di basta-basta yan. So civilian nagsagawa ng checkpoint. Pwede yan sa usurpation in authority. Pwede din yung pagpasarado nila sa mga establishment. Bakit? Hindi sila taga sa city na taga business permit. So wala silang authority niyan. Lalo na humihingi sila ng salapi that doon sa kanilang tribal, federal, mag-renew. Wala din silang authority niyan. So, usurpation in authority. Although, makapiyansa sila nito at iwan ko kung meron na ba silang mga abogado dahil nakita nyo naman, galit na galit si Bae Lourdes nang sinabi ng PNP, kung wala kayong abogado, bigyan kayo ng gobyerno. Sabi niya, bigyan, hinuli na kami pagkatapos tulungan pa. Yun.
Kumusta sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? At ito ang mga pangyayari, no? Na maalala natin na mayroon pang kaso na walang piyansa. Walang piyansa. Kung naay elemento ng qualified human trafficking at the same time large scale illegal recruitment. Ining large scale illegal recruitment kasi pag may 3 or more persons ka na ni-recruit kasi pinasaligan mo ng trabaho tapos at the end of the day dili man bayato ang trabaho na tagpuan mo, that is large scale illegal recruitment. Dili ta ba na siya available? At the same time kaning qualified human trafficking considering na may minor sila na na-recruit. So that is qualified human trafficking. The same, grabe kataas ng penalty niya. At the same time, dili na siya available. So ang problema nang pinadala ang subpoena, yon ang pagkakataon na sasagot sana sila sa counter affidavit. Ang problema lang kung wala talaga silang abogado dahil di naniniwala sa batas sa gobyerno. So, padlak sila. Dahil nang inilabas yung warrant of arrest, pwede silang magpiyansa pa para sa temporaryo nilang paglaya, no? Makapiyansa sila para sa temporaryong paglaya. Dahil yung mga kasong yan, pwede pang magpiyansa maliban sa binanggit ng hepe na yung pinag-aralan nila na human trafficking, wala yang piyansa katulad kay Pastor Apollo Kibuloy. So, ito mga kaso ito, pero marami sila, no? Pwede silang magpiyansa para temporary. At pagkatapos makapiyansa, kung meron silang abogado, pwede pa na ang abogado nila, marami pang mahaba pa ang takbo sa kasong ito. Dahil kung meron silang mga abogado, pwede na ang abogado ay, ang kanilang legal counsel ay mag-request to review sa DOJ. Ang problema lang sa DOJ, pag mag-request to review sa kaso, napakahaba, napakatagal maaksyonan. Siguro dahil sa patong-patong na mga kaso na sumiti sa kanila. Pero maliban basta wala pa ang arraignment, wala pa ang pretrial, so pwede na ang abogado nila ay pag-aralan niya, magsumiti siya sa korte na motion to quash. Ano yung quash? Parang kalabasa. Ang kalabasa, pag madurog, basura na yan. O kaya, motion to quash. Ano yung motion to quash? Pag may mga di nasunod sa pag-file ng kaso o may isa lang na elemento sa kaso na absent. Pwede yan. No? At mangyari na kung di man maaksyonan sa DOJ ang motion to review, ang motion to quash, pwedeng maaksyonan yan kung makita sa sa judge na may absent na element sa kaso. Pero ang problema, parang ayaw nila kahit na bigyan ng abogado kung wala silang pambayad, no? Galit na galit siya. Okay. So, ngayon, may nakuha pa sa kanila mga anting-anting at yung kanilang mga armas, yung mahabang itak at samurai. Ito ang anting-anting nila. Break. Ito, meeting para sa ato. Ako ni Lods sa nilang mga kuwan. Siguro nagatuon na ating anting. Ito ang ating anting, Lods. Basta-basta ba daw? Tuog yun sila na dili ni Badutlan. Yung mga bala. Papa Jesus. Anghel. Bala. Sukibali. Parang yun ni panglaban yun siya. Oh. Basta. Nagkarikuting na. So. Puro mga doon sa jaguan. Pang kumbatant mga. Oh, yun.
para di matablan ng bala, no? Di matablan ng bala. So, sa operasyon kanina, nakita natin mga kapatid, ito ang raid na naganap sa operasyon mismo. So inita ko man sa ato ang area ko man mga kasurigaonon pag-serve ng warrant ng CIDG of sa Sa likurang bahin, may mga nakapasok na din. Uy, gawas niya, gawas! Uy, gawas niya! Ayun. Atap! Ang operasyon ito kanina, mga kapatid. PNP SAF, PNP Surigao at CIDG. Babae, anak! Babae! Babae, asan babae? Babae! Babae, kailan mga babae, ma'am? Yeah. Hey, babae! Ang mga pulis na babae ang tinawag dito dahil may mga babae kasing na huli. So ito ang bahagi sa press conference, no, ng Mayor Hippie, CIDG at ang sa CSWD. Warrants of arrest against multiple individuals, including Jorgeto Corpus Santisas, also known as Dato Adlaw, for the crime of usurpation of authority. Under Article 177 of the Revised Penal Code, the warrant issued by Honorable Judge Chua, acting presiding judge of the Municipal Trial Court in Branch 2, Surigao City, was lawfully served today, February 20, 2025 at around 6 in the morning in Purok 5, Barangay Sabang, Surigao City. This joint police operation was conducted through the collaborative efforts of Surigao del Norte Police Office, Provincial Police Office, the Criminal Investigation and Detection Group or the CIDG, RFU 13, and the PNP Special Action Force, the Surigao City Police Station, the 1st and 2nd Provincial Mobile Force Command, and the City Traffic and Management Office, the Integrity Monitoring and Enforcement Group of the Mindanao Field Unit, Office 13, and the City Social Welfare and Development Office. Their coordination and their dedication ensured that the operation was carried out safely and efficiently without commotion. As a result, 21 individuals were arrested and they are now under police custody, while there were additional 9 minors, 1 senior citizen, and 2 breastfeeding mothers were placed under the care of the CSWDO and now under medical checkup for appropriate assistance. Each accused was informed that the nature of their arrest, they were informed with their constitutional rights and the anti-torture warning in a language they fully understood. This operation is a testament to our firm and stand against
unlawful activities that mislead or endanger our citizen. Surigao City will not tolerate any acts of deception, abuse of authority, or illegal activities that threaten public order and safety. We are committed for upholding justice, protecting our communities, and ensuring that the rule of law prevails. We appreciate and congratulate the hard work of our law enforcement agencies and the cooperation of the community for ensuring a peaceful and just society. We will now proceed with further details of the operation and will address my questions to anybody that you may have. Additional details from Attorney Mariana Lopman, sir, please. So, maayong buntag sa tanan o sa tigpaminaw kanang mga radio station. Kanang tag-serve ng PNP na warrant of arrest, isa na sa multiple complaints na tag-file na mo against dyan sa members ng federal. Actually, panlagyan siya, usurpation of authority under Article 117 of the Revised Penal Code of the Philippines. There are remaining na mugawasay pa ng mga warrant of arrest against sa mga members na yan. And as a matter of fact, to the other day, nag-serve pagani kita ng subpoena katong 2 counts of large-scale illegal recruitment. Actually, that is not billable. And katong qualified trafficking in person, the same not billable. Just in case na makonvict sila, that is tantamount to life imprisonment. At the same time, yung multiple violation of cybercrime law or sa Cybercrime Act of 2012. So, kadto siya. But may other pa siya, may mga criminal complaints na na-file na dili pa na igawas ang warrant. But initially, doon sa 12 na na-file nato na criminal complaints, upat ang na-found out ng upat na ang na-resolve ng fiscal kadtong alarming scandal, I think grave coercion, saka usurpation of authority, saka kadtong I think sa physical injury. So yan, katong initial na upat. So ang naigawas pa doon sa upat, kana pang sa usurpation of authority. So may kanyan siya, may corresponding na bail, 30,000 each sa kada member na na-include doon sa warrant of arrest. So mautang pa na mo dyan sa mga nadakpan nato diri sa na member ng federal. We will now start the set of questions. Let's start with Bendy Villaran. Okay. Direktanin tinato nga pangutana kang Mayor. Mayor, beside nga daghan kayo ang mga ihimo ni Mayor is pag-horror sa imo ha. So, dili pag mga tao nga man kay ihimo nga action kay murag kalmado la kay kaso usa imong reaksyon nato nga gibahad-baharan ka ni Mayor is. Well, actually, tanan mga jud jaon may karapatan sila gusto panghimon pero ato ta paubaya na mahimo nato ang due process kay kita na labi na jaon kita sa katungod sa gobyerno, kitaan mas labaw na dapat mopailayom sa proseso ng balawd. Ang musa na grabe na ko kadako na pasalamat na ang mga daghan ang mga naningkamot para gazud mahitagan ng due process and ma-implement an ato mga balaod diri sa syudad. So dako nako na pasalamat sa first of all sa ato police director si Colonel Warren Dablo, si ato Chief of Police si Colonel Mariano Lopman, ang ato PMFC na si Colonel Quadra, and of course sa ato CIDG and ang ato sa CSWDO na nag-assist na we ensure that the proper implementation ng ato warrant is followed and of course tanan sa mga threats against to any person or to even to community members and even to public officials that is ato dyan sila itag-agi sa due process. Salamat. Next question please, Ma'am Jojo Ferrol. Good morning sa tanan. Ari ko kan mga Lenny, join mga minors naman na nagiging pagkalapit. So kung may long pata na nagpaabot sa ilo. Yes ma'am, actually, kaya na rescue kita no, ng 9 commanders
lima sa ilang mga mukaji and upat ang mga layaki, and of course at least breastfeeding mothers nila. So of course kay after nato the process ato anay tag-ensure na maplastar sila, tagpapamahaw nato, and kuman kasangkangan adto sila, tag-iba na nato mga social workers sa City Health Office for itong medical nila. And natig-coordinate sa ato City Health Officer na basta enjoy mga needs na tambay na nato mga bata para mahatag nato nato sa ila. And after that, kualis ato sila temporary itong custody sa ato residential facility dito sa Alumar. And nahibawan na mo na ang mga kasagaran ng mga bata dito is from Surigao del Sur, except atong tuyo na mga anak ni Bai Lourdes. So makikoordinate kami with the CSWD of Dandag City kay of course ato determine kung diyan pa ila other relatives no na pwede nato hatagan na itong custody while ang ilang mga ginitayang boundary no. But if in case gano'n na hindi kita maka-establish na itong Barajaw no responsible na itong relative na pwede mo custody sa ila, for the meantime ato gamitan ang mga bata sa ato residential facility. Next question please, Sir Gerson. Okay, ako yung address sa ako ang mga haters sa Kamisa na ginagin ka nga sa Mayang Lukban o kang sa Quadra. Sir, sa pag-respond o pag-sort din huwag na baras, ano na kayo yung resistant o misukul ba? Misulay sa sukul din at ang mga mitanaw? May punta sa tanan. Actually kanina may pag-kuha mo kanina. May mga nag-resist. Mga I think 4 pero we exercise due diligence sa among trabaho. Then kanina may nagkuha na siya ng sundang. Ang habib na tapos si warawara niya to yung kafe to. Tunay siya na sundang. Hindi siya kuha. Pero tungod kay gigamitan nato ng daghan na persa, and we really request the assistance ng PNP-SAP. Personally, being a former SAP trooper, I know the capacity of the capability of my former unit. Kaya we requested the presence of the assistance ng SAP. So, na-restrain na to, na-control na to. Actually, taon-taon na to sila na-control itong luha. And even yung babae na di ko sure sa pangalan niya, naka-pin, nag-resist siya. But medyo trained man yung mga leading personnel natin sa PNP na even yung isa officer. That's why na-control na to. Paramount concern na mo sa pag-implement o pag-serve ng warrant of arrest is na-serve na to peacefully, even though we know na magre-resist lang. Knowing the attitude of the leader, si Lourdes, and even the other followers. Yung duha na from Surigao del Sur, nag-resist yun siya. Pero and even yung isa na sa gilid ng sa seaside, lugay na mo na take down tungkol kay nag-resist yun siya. Pero we use the necessary force para ma-restrain sila. And we are thankful na di na sila na-exit pa sa within the limit na ano nato. And through careful planning, na-execute nato ang pag-implement sa warrant of arrest. For the information of everyone, taon-taon na naman siya plano, even yung pagkuhan sa area. We use technology sa pagkuhan nato, and including human intelligence. Ginamitan natin din sila ng technology para makita natin yung compound nila. Kung maplano na to carefully how to execute the implementation or the serving of the warrant of arrest. We are sure na magawas magiging ang warrant of arrest sa ato ng ipang-file o ipang-file ang Surigao City Police Station na criminal complaints sa ilaha. So, careful planning and proper na actually nag-octro pa kami prior sa implementation kahapon. That will be all. Thank you. Next question please, Ma'am Sheila Reunion. Good morning.
Other Mayor here, nahibawan naman nato ang aton sa senaryo sa nahitabo naman. Ako ang pangutan ng Mayor. Kung sa kayo yung alimong epekto, inigahitabo ko man sa pag-aresto na sa pag-serve ng warrant, nato sa ato mga tinukod na mga tribo, local man or sa national. So actually, naghatag kita ng due respect because of what happened today. Naghatag kita ng due respect sa tinuod na mga indigenous peoples community. Kaya nag-angkon man sila na isa sila ka tribal group which they are not. Nag-angkon sila na dyan ila katungdan or dyan ila autoridad which they are not authorized to. And nag-angkon sila na isa sila ka gobyerno na dapat isa ra magadudan ato gobyerno. And amon sa manubag sila sa ato balaod. And isa sa inisip kibali na ipahibay nato sa tanan na kung dyan may galing grupo or mga nagbalaksad, dili nato i-tolerate, and we will always pursue the peace and to ensure the peace and order ng ato syudad sa ato mga komunidad. Next question please, Sir June Jericho. Hi, salamat Ma'am Ruby. Mayor, good morning. Congratulations sir sa successful implementation sa service ng order of arrest. Pumunta na lang po sa mga tinugyan natin sa kapulisan si IDG nga mga nagkustudiya sa katong mga unutong nagkuha dito sir, mga ebidensya na nakuha so yun sa compound ng gikampuhan ni Lourdes Infante. Ang mga nakuha nato dito katong ilang mga sundang, mga samurai ug mga katong ilang mga agimat, habak, yung mga habak nila. So sa pagkakaroon na sa atong kustudiya ug siyempre hindi lang ito mabalik sa ilaha. So katulad man ang atong nakuha ng mga kontrabando dito sa ilang compound katong mga samurai ug mga sundan. So natulog klase nga samurai sir, mga hawba o kahoy? Tunay din siya nga mga sundan ug samurai sinaw siya, bakal siya o haig po siya. Makasama niya. Next question please, Ma'am Jerilyn Alvin. Thank you, Ma'am Ruby. Ang ako question kay Attorney Nukban, kalab in sa area, ano ba yung mahitawid dito sa area, Attorney? Considering na area, nagkuhan siya ng violation sa Building Code of the Philippines, nasa LGU na ang kanyan on how to demolish the area, considering sabi ko na nag-issue na ang local government unit of Surigao City ng, I think naka-issue na sila until third notice about dun sa violation sa Building Code of the Philippines. So basically, pag dilit ka nag-comply dun sa requirements sa Building Code of the Philippines, actually, considered yan siya na nuisance na area. So therefore, it will be subjected to demolition by the local government unit of Surigao City. Wala na itao dun sa sulod. Ang mga barangay tanag saka ang PNP ang nagbantay dun sa sulod. Saka dili man na ila na dili man sabla na ila na area. That is grade 1, property ng Bukidnon family kung dila masayo. Next question please, Ma'am Jade Bonite. Good morning everyone. Para kay Attorney Nukban, bilang Chief of Police ng Surigao City, may mga measures na po ba na ginawa ang iyong agency para hindi na po mauulit yung mga pangyayaring ganito? Yes ma'am, actually, I think 2 weeks ago, pinatawag kami sa sangguni ang panglalawigan under the chairmanship ni Atty. Victor Bernal, and nagkuang kami doon, we are one of the resource person during sa committee hearing, kanila ginanahitabo, and may mga protocol na sila natagkuan, natag-mention dun sa propose na ordinasyon na pwede na magamit nila para dili na mo hamog ang ingani ng mga insidente. To include kadto na NCIP, may mga recommendation na ang NCIP na taghatag doon during the committee hearing para dili na maghamog pa ang mabiktima kaning mga focus ng mga grupo ng mga IPs. Thank you po. Next question please, Sir Mike Imbo.
Yes, good morning. Sa atong HWD, ma'am, naay mga minor na mga bata at kumatayo o nabas inyo kustudiya karon unsa ko'y gikuan. Yes, sir. Good morning. No? So that is why nag-uban dito sa operations sa atong sa PNP because kabantag na yung mga bata nga mga minor nga naa dito sa ila. No? So kita mismo nagkuha sa mga bata, no, with assistance sa WCPD nato, and maybe sila kabok, sir, sa among nagikuan ngayon and naasla sa among custody sa Follow-up question, Sir Lukban. Katong mga nag-surrender na kaniadto, after sila sa waran, Kato ibig katong mga nag-surrender. Kasi ang kanila, before man sila nag-surrender, nakakommit na sila ng felonies punishable under the revised penal code. Iba na istorya ang ang pag-violate nila diri sa balaod nato, iba sab na istorya ang pag-abot dun sa pag-surrender nila. I did not withdraw the criminal complaints na tag-file ko before the city prosecutor's office. Pagawas ka tanan ng mga warrant of arrest, ipo-forward na mo na doon sa Surigao del Sur PPO or kung asa man gani niya para for the service ng warrant of arrest na yun. thank you. Next question, please. Flor Similante. Hi, good morning. Na-serve na ang mga warrant of arrest. So, usay atong mensahe sa mga Surigao para di na bitaw mapaidat sa ingan ang mga pulis ng mga For me, ma'am, ang palawakan lang ako sa tanang mga Surigao. Pag natay isa ka grupo nga bilan, dapat make it sure or have a background check before joining the group. Just like the federal, ang promise nila is magkaroon sila ng lupa, then just like katong taga Davao de Oro na mga victims, katong 9 members, i-promisean mo sila ng 18 to 50,000 per month na sweldo. So before joining any group or any organization, dapat see to it na hindi siya bugos o hindi siya legal siya na grupo. Kaya kani, siya na federal na grupo. They are claiming na their IPs. But the NCIP already declared this group few years ago na they are not the real or they are not really recognized as IP. Yung na-mention na ng NCIP is yung Mamanwan, Manubo. And in fact, siguro 3 weeks ago, nakariri ang mga recognized na IP communities all over the Surigao del Norte. They are denouncing this group. And even during our the committee hearing by the Sangguniang Panlalawigan, the regional assistant regional director of NCIP, yung isa ka lawyer na babae, nag-kwan siya na this group is not really recognized as an IP. Dili na agwa. So, ang awhag lang naman sa tanan na before joining, see to it na dili siya makadaot sa inyong kinabuhi. Legal ang inyong isudlan or dili mo mailad kay mao man ang consequence pag magpailad ka, makaproblema ka later on. So, yun lang ang akong hangyo sa tanan. Next question, please, Neil. Thank you, Ma'am. Ako ay address namin ngayon. Una sa tanan niyo, salamat ka sa karadyo sa karingkamo na nasulbat na yung mga problema sa tribal. Tapos, salamat sa kapulisan. Mayor, pangutan lang kung doon na tayo plano na nabili na yung mga tropa na makasulit pa rin at so ay na. Also, salamat sa gazod sa ato kapulisan, sa mga elements, men and women, sa member na Philippine National Police, kay sila man gazod ang frontline sa pagtabang sa ato na ma-assure kita ng peace and order sa syudad, and sila amoy nag-implement sa ato warrant of arrest
And gikan pa nga isa sa ton first nato na incidents. So, una sa tanan, we have already a 24-hour duty ng PNP personnel sa ato CCTV command station kay para any activity na makita nato as joy pagduda or joy intent na dili maradyaw, mas early na ang ato detection gajud. And then of course we are calling for the additional budget para mabadaghan pa gajud ang ato mga CCTV cameras diri sa syudad with the jaon pa laong na face zone with the threat detection capability na smart CCTVs. And also we are through our Peace and Order Council, we are enhancing also capacity and capability ng ato PNP to include the provincial office and the city police station through equipment and sanan sa ato barangay. We are nagplano namin ni Colonel Lukban na daan ang pagsubutan siya ni Colonel Quadra sa enhancement sa ato mga people sa barangay because early detection magusod ang importante ng ato crime prevention sa maintenance, how to maintain peace and order. And of course, there are groups na ato sa tagbantayan na who are considered to be semi-fanatics that kay ato sa gasutang tanawan ang gulo na diyo ay mga nagpaludyo na grupo kay uman na hatagan man ini sila ng suporta kay ikon imong tanawon diyo ilang mga capacity ng 4-wheel vehicles, diyo ilang capacity ng mga motor vehicles, diyo ilang capacity to maintain ng ini na grupo even if waya na ilang means of income. So there is a possibility na there is probability na jaoy mga grupo or siguro individual na gusto mo influence mo gamit ng mga fanatic groups or even extremely religious groups para mag-destabilize ng syudad. Salamat ninyo. Next question please, Sheila Salar. Thank you. Good afternoon and good morning everyone. Akong question na si kay Ma'am Lenny. Ma'am Lenny, pila sa pabuok ang minor na ang plano ba sa SESA ng diwa ng mga minor? Yes, mga kubal ongoing pa man natin medical sa ila, no? And then, naway mga birth certificates to nila. So, we coordinated with our Central Officer para sa dental aging na kanila later this afternoon. Okay. Ngayon pa, availability ng dentist and afterwards. Of course, ato ikato sa ato facilities sa aming Mars Residential Center. Of course, may mga counseling kita and psychological evaluation na hinuon para sa ato ng mga bata. And i-determine nato kung may ilan pa ba mga relatives na pwede maka-atiman sa ilan, no, para sila nakatagaan ng itong attention care ng mga bata. But in the event na kung waya, ano nyo doon anay sa ato facility ng mga bata. Sa ato pa pagkuha ng mga data ng mga bata, unong sa ila are from Surigao del Sur, tuyuraan mo kaladili. So, coordinate ka rin sila sa mga bilo sa Surigao del Sur. Love na ako kayo na straight up yan. Yes, ma'am. Sorry, ka nang sabihin mo nila na posible na ay mga tao na naghatag support nila kaya naman na unang-una pagkakon. Huwag sila mga trabaho sa kalusyam. Napapaliwakit dyan na mga individual or group na nag-support sila sa ibang tao or katulid ng iba na magamit. At tanaw pa na po ma'am na insidente, we are conducting investigation to determine kung naabay mga may mga nag-support sa ila. We will give feedback next time kung naay mga or kung naamay sila yung mga nakamit na violation, we will file criminal complaint kung naaganay mga katinuoran nag-support sa ila. Last attorney ko, sa 18 sila kabukat kung ulit na gano'n, ipaulit. Pero 19. 19, pila man kakabuk ang na-warrant sila?
i-check balik dun sa criminal offense na na-file namin doon sa itong mga nauna i-file sa City Prosecutor's Office. Pero sigurado ako na-file na sila ng criminal offense. Last question from Monson Monteros. Good morning. Ang Ma'am Lenny, ano ka na, hindi mo ba yun? Di ba nagkatulpo na nanghatag ko ng ayuda, ng pamagahe, kung kita gusto at ng surrendering, matulad ito. Nakalagta to sila kanan mo? Yes, ma'am. Actually, gabay lang na assistance ko na igura ka dyan makapamasahin sa ng mga kaon. Ang mura ka nagpinta ka dyan na mo na igura ka dyan na makaabot sila sa ilang destinasyon na may pamasahin and may kaon. And nagpualasod kami ito, ma'am. Nag-coordinate kami sa Bukayo and sa CSWDO ng Surigao del Sur. Turn over naman ito sa ila para isa na sila ma-receive dito and ma-monitor sa kanila. Agbo, ma'am. Ato na yun. Alam na nag-surrender. Yes, ma'am. So, ano ba nabili mo? Ari ako kay Colonel Urban. Colonel, doon yung nakagawas na yan pa ka mo mag-kuanan warrant, may panaw, kung may idyo at tugan. Ano mo di pa samot ng ban? Doon yung nakasakubak. Alas na naman ma'am, doon na atong na-appeal before sa mga insidente, nakuha man nato ang mga pangalan. Mga gani yan, dili na gusto magawas. Even kadtong nakuha man gud tanan ang mga pangalan. Ano ang reason? Kasi kadtong mga nag-surrender ng squill man gud tagpang sulti man tanan kung sa tong nasa ilayon. That is why kadtong mga identity na nakuha, awar gani kami kung pila ang nabilin doon sa sulod. Pila ka mo ba yun? Ang siko. Kuman? Nasa 21 yan ma'am, plus kadtong may naunat ang nadakpan, kadtong si Shahay, kadtong violation ng BP 6, at the same time serious resistance in disobedience to agent of person in authority. Actually, kadto ganit siya, 6,000 ang bill sa duha ka kaso, dili ganit nakabil at na nakakommit sa silog. So all in all, ang nasikop na nato nasa 22 na. All the rest, i-forward na mo ang warrant of arrest dun sa kwan, sa Surigao del Sur PPO sa Davao de Oro. Para bahala na sila mag-serve doon. Anyway, ganahan man ang pulis magdako. Para tumalis naman ang mag- At nag-alam ni Mayor na doon, bisan sino, na daw ay gazoy nagsuporta sa ila, kaya kumadyaw may legitimatic dito. Di ako makakomento as of this time ma'am about sa panigay. Sabi ko kanina, we will conduct another in-depth investigation about sa pani Mayor kung na ay tao na nagsuporta sa ila. Yun, bahagi sa press conference, no, iimbestigahan din kung meron bang grupong nagsuporta sa kanila, yung maintenance nila, pagkain nila, wala silang siguradong trabaho, no? Pero paano sino ang nagpadala ng kanilang mga pagkain, pangangailangan? Yan, imbestigahan pa rin yan. So, lahat na mga nasa kampo ni George Santisas alias Dato Adlaw, huli talaga. Di basta-basta ito, lalo na meron silang 2 kasong walang piyansa. Yung katulad kay Pastor Apollo Kibuloy, human trafficking, no? Human trafficking at yung large-scale illegal recruitment. Yon ang kaso na yan. So, kung maalala ninyo, binasahan kanina si Bae Lourdes ng kanyang kaso, dalawa yung warrant of arrest na lumabas, usurpation of authority and ano ba yun? Pakinggan natin. Madam, good morning. Basahan mga ngayan. Kamo, dakpo na mo, kay naa mo warrant of arrest for usurpation of authority under Article 177 of the RPC. Kung na ikaw, Madam Bae Lourdes, naapod ka another warrant for unjust vexation. Itong unjust vexation and yung usurpation of authority, tag-issue ni Acting Presiding Judge Maureen Chua.
So, aduna mo, makahibalo nga aduna kay katungod sa pagpakahilom, ang imong pamahayag mahimong gamiton pabor o bato kanimo, sa bisan diin nga hukuman, ikaw adunay katungod sa pagpili sa usa ka kasaligan o independenteng abogado ug kung di ka makasarang sa pagbayad, ang ganamhanan mo hatag ni ini nga libre para motabang kanimo. Nakasabot ba tanan? Mutabang? Didakop na, mutabang? Nakasabot siguro ma'am sa Bisaya, no? O, sige ma'am. Kaya mga abogado. So, yung isa, si Esther Santisas, asawa yon ni Dato Adlaw, no? Ay yung katabi ni Bae El Lourdes. So, dalawa ang lumabas na warrant para kay Bae Lourdes. Usurpation of authority, no? At yung isang kaso na binanggit sa balik muna natin ano yun na kaso. Okay, sandali. Madam, good morning. Basahan mo nga yan. Kamo, dakpo na mo, kay naa mo warrant of arrest for usurpation of authority under Article 17. Unjust vexation, no? Usurpation of authority, isa na yung pagsagawa nila ng checkpoint at yung pagsarado sa mga establishment dahil nangungulikta sila ng tax na di naman sila authority. So, yun posibleng diyan ang usurpation of authority. Unjust vexation, ano po ba yung example ng unjust vexation? Ang unjust vexation, halimbawa sa barangay, merong inilabas na resolusyon sa barangay at nagiging ng batas sa barangay na bawal mag-videoke sa alas 10 ng gabi. No, bawal. Pagkatapos yung kapitbahay mo, palaging nag-videoke, lagbas na ng alas 10 hanggang alas 11 o alas 12, pwede silang masampahan ng unjust vexation. So, naging problema sa mga kapitbahay, kaya isa na si Bae Lourdes, no? Meron siyang unjust vexation. Sa usurpation of authority, 30,000 piyansa bawat isa. So, may mga kasamang 21 na nahuli. So, 30,000 bawat isa. Ang problema, kaya di ito biro ang hinaharap nila na mga kaso. Kailangan talaga meron silang abogado. No? Bakit? Dahil meron silang human trafficking. Wala iyang piyansa. Human trafficking. Yung large-scale illegal recruitment, wala din yung piyansa. Di pa nakalabas ang warrant of arrest yan. Iwan natin kung yung inilabas na supina kahapon, ito ba'y dahil inayawan nila, di nila tinanggap yung supina, no? Para mag-counter affidavit. Yun po ba'y may kaugnayan na sa human trafficking o di natin sure dahil di nila tinanggap o yung kaso na large-scale illegal recruitment. Dahil di ito biro kung mapatunayang may sala beyond reasonable doubt sa human trafficking at sa large-scale illegal recruitment, di nila dapat ito ibaliwala. Hindi ito biro. Dahil panghabang buhay ito na pagkakulong. Oh. So, padlak sa kulungan. No? Padlak sa kulungan kung gayon. At ito ang bahagi kanina.
Dakop ka mo sa salaod sa usurpation of authority. Nag-i-issue kini ni acting presiding judge Judge Chua. So kamong tanan aduna mo'y katungod sa pagpakahilom, aduna mo'y katungod na muhanap ug pagalingon ninyong abogado, kung aduna sa mo'y katungod nga kung wala mo dili mo maka-afford sa usa ka abogado, ang gobyerno mo'y muhatag diha kaninyo. Nasabtan pa ninyo ang tanan ninyong mga katungod. Pastor, nasabtan pa ninyo. Inyo kini mga katungod. Kawawa talaga yung mga nadala nila, no? Damay sa kaso at nakonpiska itong mga anting-anting, agimat at Lawa ninyo. Si Dato Adlaw napadlakan na. Napasakaan na gid siya kaso. Yun, ang mga anting-anting, no, na kuha at sa CIDG at yung mga itak nila. Tuwang-tuwa ang mga tao na nahuli sila si Dato at Bai, ano? No. So, yon ang update. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the